May tanong ako sa iyo. Hindi para sagutin mo ngayon, pero para pag-isipan mo mamaya. Kung biglang may 50,000 pesos ka ngayon, hindi bukas, hindi next month, ngayon, anong gagawin mo? Hindi yung ideal answer ha, hindi yung dapat ganito answer. Yung totoong gagawin mo. Bibili ka ba ng matagal mo ng gusto? Tutulong agad sa pamilya? Magre-reward sa sarili kasi pagod ka na? Alam mo, walang mali sa mga sagot na yan. Pero eto ang hindi sinasabi ng marami. Maraming Pilipino ang nagkakaroon na ng 50K pero parang dumaan lang. Walang naitayo, walang nabago, walang natira. Hindi dahil kulang ang 50K, kundi dahil may mga ginagawa tayo sa 50K na tahimik tayong inuubos. Ang 50K ay parang hangin. Hindi siya kasing liit ng barya na iingatan mo. Hindi rin siya kasing laki ng milyon na iisipin mo ng mabuti. Kaya ang madalas na mindset, ay okay lang, may trabaho naman ako, babalik din to. At doon nagsisimula ang problema. Hindi ka nagiging careless dahil masama kang tao. Nagiging careless ka dahil hindi mo nararamdaman ang bigat ng halaga. Pero eto ang totoo. Kung hindi ka marunong humawak ng 50K, hindi ka rin magiging handa sa 500K. Ang pera kasi, tinuturuan ka muna sa maliit bago ka pagkatiwalaan sa malaki. Unang huwag. Huwag mong gawing pagod ko to money ang 50K. Oo, pagod ka. Oo, deserve mo ng pahinga. Oo, deserve mo ng reward. Pero kapag ang buong 50K mo ay naging patunay lang na pagod ako, ito ang ending. Isang bili ngayon, isang kain bukas, isang upgrade mamaya. Hanggang isang araw, hindi ka na sigurado kung saan napunta. At ang mas masakit, pagod ka pa rin. Pero wala na yung pera. Ang reward na walang hangganan, nagiging tahimik na parusa. Hindi masama ang mag-enjoy. Pero sa pera kwento mindset, ang saya ngayon dapat hindi ninanakawan ang ginhawa bukas. Pangalawang huwag. At ito ang pinakakaraniwan. Huwag mong gamitin ang 50K para ayusin ang tingin ng ibang tao sa iyo. Maraming Pilipino ang hindi nauubusan ng pera dahil maluho, kundi dahil nahihiyang magmukhang sakto lang. Ayoko masabing walang pera. Ayoko masabing hindi successful. Ayoko masabing kuripot. Kaya kahit hindi kailangan, bumibili. Kahit hindi kaya, nililibre. Pero tanungin mo sarili mo, kapag naubos na ang 50K mo, sino ang sasalo sa'yo? Hindi sila, ikaw pa rin. Dito sa pera kwento, malinaw ang paniniwala. Hindi pera ang nagpapakita ng success. Stability ang tunay na sukatan. Mas tahimik, mas totoo. Mas simple, mas ligtas. Pangatlong huwag. Huwag mong ilagay ang buong 50K mo sa isang desisyon. Isang negosyo, isang investment, isang idea na sabi nila okay daw. Hindi dahil masama ang subok, kundi dahil delikado ang all-in kapag nagsisimula ka pa lang. Maraming Pilipino ang tumigil mangarap dahil sa isang maling all-in. Hindi dahil bobo sila, hindi dahil tamad sila, kundi dahil wala silang natirang lakas para bumawi. Ang pera parang hininga. Kailangan mo ng reserba, kailangan mo ng pahinga. Hindi lahat ng laban dapat ubos lakas. Ikaapat na huwag. Huwag mong isipin na sapat na ang 50K. Hindi dahil maliit siya, kundi dahil kapag humindo ka rito, dito ka na rin matatapos. Ang 50K ay hindi pahinga. Ito ay paunang hakbang. Hindi tanong na anong bibilhin ko. Ang mas tamang tanong ay paano ko gagawing simula to ng mas maayos na buhay. Ang pera na hindi binibigyan ng direksyon, lagi lang nauuwi sa parehong lugar. Wala. Panglimang huwag. At ito ang pinakaimportante. Huwag mong ituring ang 50K na parang extra lang. Kapag extra, careless. Kapag bonus, madaling bitawan. Pero kapag tinrato mo ang 50K bilang panimula, protection, seed, breathing room, mag-iiba ang kilos mo. At tandaan mo to, kung paano mo tratuhin ang maliit na pera, ganoon mo rin hahawakan ang malaking pera. Walang magic pagdating ng milyon kung mali ang galaw mo sa 50K. Kung may 50K ka ngayon, hindi ibig sabihin mayaman ka. Pero ibig sabihin may pagkakataon ka.
Pagkakataon na huminto sandali, mag-isip, magplano. Hindi para magpakitang gilas, kundi para magkaroon ng konting katahimikan sa buhay. Sa Pera Kwento, hindi namin sinasabi kung ano ang tamang investment. Ang tinuturo namin ay tamang pag-iisip. Kasi kapag maayos ang isip mo sa pera, susunod ang pera sa iyo. At kung dumating man ang mas malaki sa 50k balang araw, handa ka na. Kung nakarelate ka sa kwentong to, i-like mo, i-share mo, at subscribe ka sa Pera Kwento. Dito, kwento muna bago pera. Kasi sa bawat kwento, may aral na pwedeng magbago ng direksyon ng buhay.